naging bully ako sa school. Naglalaslas. Nasasatisfy mo yung sarili mo, pero yung anak mo nagsasuffer. Kung saan ako nagtuturo, nakikitaan na ako. Thank you, Miss Anne, for yes po. guesting. Ayun. So, guys, welcome to Unbreakable Nation. Again, si Miss Anne, our guest for today. And Miss Anne, can you please introduce yourself to our viewers right now? Okay po. Una po sa lahat, gusto ko po bumati sa inyo, sa followers niyo po, and to my dear aspirations. Thank you, Sir Ricky, for this opportunity na binigyan niyo po sa akin, sa trust niyo po. And sige po, I'm Marian Santiago, also known as Annara. I am a mother, wife, an educator, model, content creator din po ako, and an inspirational book author. Right now po, I am one of the top finalists po for Mrs. Philippines Asia Pacific 2026. So, Miss Anne, ang dami mo nabanggit, no? Iisa-isahin natin yan today, Sige O, sige. So, simulan natin. You mentioned model. Anong klaseng model to? Okay po. Most Di of naman the- patis, Ay, hindi naman po. Ramp model po, Ramp pang model. sa fashion show po. Pero recently, medyo naglaylo muna ako kasi nga ang husband ko ay may sakit. So, meron po siyang stage 5 kidney failure. Pero, ayun po. Pero minsan, natatawagan po ako. Pero medyo pinipili ko po yung mga events na sinasalihan ko. Meron din po akong commercial before sa Chromatics po. Gumanap po ako isang nanay po doon. Eh, naging talent din po ako sa pelikula ni Miss Christine Reyes and ni Sir Baron Geisler sa Dearly Beloved. At yung isa pang movie na hindi pa po napapalabas, yung kay Pepsi Paloma. Mm. So, ano po ako, talent po ako doon. Since when nagsimula itong pagmamodel mo? Oh, yung pagmamodel ko, aksidente lang siya. Yung anak ko kasi, kinukuha bilang isang model ng isang modeling agency, si Mother James O'Brien. And Ilan taon si daughter nun? at that time, senior high school pa siya. Senior high school, Senior okay. high school pa siya. Senior high school siya, nagsimulang tanungin ako ni Mother kung pwede. Kasi anak ko sobrang mahiyain. So, mother ka na nung nagsimula ka mag-modeling? Oo, nasa 40s na ako. Talaga? Diba? Nasa Okay. 40s. Pwede pala yun. Nakala ko naman nagsimula ka ng bata, hindi dinala mo na. Hindi, ako rin Okay. na-amaze din ako Okay. kung paano nag-work si God sa buhay ko. Sige, Parang imposible, Oo. pero ano pala kumbaga ito yung parang sinasabi nila na yung right timing ko. Bali, sabi ni Mother, may fashion show sa SM Olongapo. Tinag niya ako sa kanyang post. Tapos, tinanong ko yung anak ko, gusto mo ba? Parang nahiya siya. At the same time, first year college at that time, busy sa school. So sabi ko, Mother, hindi po pwede si Hana. Sabi niya, ikaw, Mami, gusto mo? Ayun, sabi niya, gusto mo, Mami? Ay, syempre. Di ba? Kumbaga, ayoko magkaroon ng regret sa buhay. Ang dami ko nang pinalagpas na opportunity sa buhay ko. Dahil maaga po ako nag-asawa. So, inuna ko yung mga anak ko, inuna ko yung pamilya ko, yung career ko, hindi ko masyadong tinuunan ng pansin. Basta mga bata, iba itsura ko nun, sir. As in, magugulat, marami na nagugulat. Ay, ibang-iba ka noon. Hindi naman iba- siguro kasi na-discover ka nila eh. So, there's something in you, di ba? Pero that time po kasi, may work na ako, so medyo nakakapag-ayos na. Okay. Pero nung housewife ako, at nung time na nagkaroon ako ng depression, iba itsura ko as in. Iba yung itsura ko. Wala talaga. You mentioned about depression. Paano mo nalaman? Paano ito nagsimula? Itong depression mo? So according to my psychiatrist, bata pa ako meron na. Mhm. Pero nag-trigger lang siya, mga 30 years old na ako. Okay. Opo. So, pwede pala yon late yung pag-trigger. Opo. Okay. So, if you don't mind, masishare mo ba kung ano yung dahilan? Masyadong strict ang parents. Mhm. Isang anak lang ako. So, ang mom ko ay isang public school teacher. Since isang anak lang ako, gusto niya perfect ka. Bawal ka magkamali. Dapat lagi kang
first honor sa school, kahit hindi mo forte yung isang bagay, parang ipipilit sa'yo. So yun, and then masyado mahigpit nga ang nanay. Pero dati hindi ko naiintindihan kung paano niya ako disiplinahin. Si daddy mahigpit. Oo, nasa abroad kasi siya. Okay. So si nanay ko lang talaga lagi ko nakakasama. So mahirap po na, ayun, tapos kapag hindi mo nagawa yung gusto niya, so di ba po medyo may kamay na bakal po kasi. So since isang anak ako, wala akong mapagsabihan. So parang nandito lang. Until such time na grade 1 ako noon, naging bully ako sa school. Talaga? So ano yung school nyo? All boys, all girls? Public school Public po. school? Kasi sa bahay, hindi ko ma-express yung sarili ko. Pag napapalo ako, nasasaktan ako, may nasasabi na masasakit na salita ang nanay ko, bawal ka magsalita noon eh. Pag nagsalita ka, sampal ka kaagad or bawal. So, ginagawa ko pag nasa school, para kang tagang bully, na nakikita mo kung sino yung mahina. Yung mahinang emosyon or pwede mong bulihin. Yes. Ay, Unconsciously yun, di ba? Unconsciously. Oo, na. Talagang tinatago ko yung sapatos ng kaklase ko. Uuwi siya, walang sapatos. Pinauwi mo ng wala. Oo. Maintindihan ko yung tinago eh. Pero, Tinago ko yung isang kapares. Ginawa ko siyang sindire. grabe. Wait Ginawa lang ko ng Cinderella, tatali ko lang yung sorry. sapatos ko. Baka mawala eh. Yung isa pa, meron akong kaklase din. Ika-crumple ko yung papel. Ipapakain ko sa kanya. Sa classmate mo? Yes. Galing ako all boys eh. Oo. Pero parang tinalo mo kami. Sabi nga nila, kunwari may nasisharean ako, di ba? Di raw halata na ginawa ko yun. Pero siguro dahil sa pain at hindi mo ma-express yung sarili mo. Kaya minsan naunawaan ko yung mga bata na pag may nambubuli, parang meron yan pinagdadaanan. Yes. Totoo. May I rason agree. yan. Kung bakit siya ganyan, bakit ang behavior ng bata ay ganyan. I agree. And usually, galing yan Sa bahay. bahay. Yes. Si daddy, pag nalalaman niya, paano ko pinagsasabihan? Hindi niya nalalaman. So wala siyang alam sa nangyayari. Alam lang niya nag-aaral ka, mabait ka. Mabait ako, performing ako sa school, may Oo. honor ako. And hindi na pinaparating sa nanay ko. Kinausap ako ng ninang ko. Okay. Sabi, Mian, hindi mo na ako teacher. Magpakabait ka na. So buti naman na-absorb mo. Oo, siguro talagang Kasi may crucial yun eh, pinagdadaanan yung lang age na siguro yun ako eh. that time, Oo. na pag nilay-nilayan ko rin siguro na, ay mali yung ginawa ko. At ayoko makapanakit kasi nga, ayoko na sinasaktan ako. Okay. So, nandun yung realization na, sige, ayoko na, ihihinto ko na itong pambubuli ko. Parang ganyan. At ang masakit, ako naman yung binubuli. So, Oo, parang pero- natutukso ka, yung Oo. ganyan, kunwari, body shaming, kasi nga, ang payat-payat ko that time, Okay. mukha kang butiki, ganyan, Okay. ganyan. So, kumbaga, from bully to being bullied, bakit nag-switch other than the realization? Did something change sa bahay or may nangyari ba? Realization Wala naman. lang. Siguro nag-obey lang ako kay Ninang. Okay. Na nung So, sinabi niya sa akin na magpakabait ka na. Magpakabait na ako. so si Ninang, malaki yung role niya sa buhay mo. Opo. Okay. Ninang Linda, hello. Balik po tayo sa high school. Medyo nagrebelde ako. Okay. Third year, fourth year. Lagi ako pumapasok ng hapon. Okay. Lagi akong nangongopya. Cutting, cheating, Nangongopya. bisyo. Ay, wala po. Wala. Okay. Yung ganun lang. Cutting at bisyo. Ay, Ay, wala. sorry. Cutting at cheating. Oo. Oo, Sorry, akala ko yung sarili ko yung sinasabi ko. Ganun po. Okay. Nangongopya ako. Lahat na yata ng klaseng kopya. Ano pangalan ng school niyo? Shoutout sa school niya. Pakibawi yung diploma. Actually, doon ako nagturo ng 10 taon. Ay, wow! Okay. Nung bumalik ako sa pagkagaling ko. Si teaching,
Gusto mo ba maging teacher talaga din? Mahilig din kasi ako magturo. Kasi mga bata, inalagaan ko, ako nagturo sa kanila. Di ba po housewife? Mm-mm. You became an educator, naging teacher ka sa school mo for 10 years. Opo. Pero late na po yan ha. 35 years, ay hindi. 35 years old. 35 years old po ako. It means you have that heart sa kids. Opo. Meron kang Magturo. heart. Mm-mm. Since yung mga pinagdaanan mo sa school, iba rin yung awareness mo sa pagtuturo, hindi ba sa makapagturo ka Ay, lang? oo. Mm-mm. So, talagang alam mo kung may bully, walang bully, may Ay, problema. oo. Familiar ako dyan. Mm-mm. Yung mga bata is makikita mo na lagi naka-jacket. Okay. Kaya lagi silang naka-jacket kasi naglalas sila. At what age yan? Grade 7 hanggang grade 10 kasi So, ang gagawin ko, or kung may problema yung bata, kunwari matagal na hindi absent, tapos biglang pumasok. So, tatanungin ko, anak, bakit ka absent? Ganyan, doon tayo sa labas. Ang gagawin ko, iiwanan ko ng seat work yung mga kaklase niya. So, habang nagsasagot yung mga kaklase niya, dito kami sa labas. So, nagkikwento na yung bata sa akin. And then, makikita mo doon na grabe, parang pang maalaala mo kaya yung Yes, mga kwento na di mo akalain at a young age, pagdadaanan nila. Yan yung kwento mo na yan, isa lang yan sa marami mong na-encounter. Okay. So siguro guys, malaki factor dito yung experience niya, no? So I think kaya mo pinagagawa yon, no? I'm just thinking na most likely kasi mapupunta ka sa education sector. And isang tulad mo lang yung makakaintindi. Isang nanay, isang estudyanteng naging bully, binuli, lahat. Honor, nangongopya. Since na-encounter mo lahat, napunta ka doon dahil sa mangyayari sa future sa mga batang matutulungan mo. No? And again, kudos talaga sa lahat ng mga teacher. Kayo, ano masasabi niyo guys? You mentioned naging model ka. Alright. So ito, pagtupad ng pangarap dahil maaga ka nag-anak, di ba? No? So ano nasa isip mo noon? Sige, magmo-model ako, ganyan. Anong goal? Ang goal ko is ayoko magkaroon ng regret sa buhay ko. Kasi ang dami kong regret. Dahil nang aga kong nag-asawa na hindi ko parang naibuhos. Parang wala akong regret na alagaan yung mga anak ko. Yes. Pero yung career-wise, ang dami kong pinalagpas eh. Kasi hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko, engineer din po ako. Kaso hindi ko po yun, kumbaga, hindi ko na-push through ang pagiging engineer ko. Kasi nga, nag-asawa ako. So kung magkakaroon man lang ako ng trabaho, siguro 1.5 years, magre-resign na ako. Kasi pag nakita ko yung anak ko nagsasuffer, kunwari, hindi na alagaan. Katulad noon, si Hannah. 9 months old, nagtrabaho na ako sa isang manufacturing firm. And then, after 1.5, alam mo yun, kasi nagpanggabi ako. First Christmas ko, sana, with Hannah, wala ako sa tabi niya. Kasi night shift ako. So, yung pupunta ka sa factory na umiiyak ka. Kasi first Christmas ko yun sa baby ko, hindi ko nakasama, hindi ko nakapili. Ang aalis kang tulog, dadatnan mong tulog, yun naghihintay siya. Parang pag uwi ko sa bahay, makikita, dadatnan ko siya na sa sofa, bintana namin, tapos sofa. Tapos sasabihin ng nanay ko, hinihintay ka na. Sasabihin niya, mama, hanggang nakatulog na siya. So, ang sakit nun, parang hindi ko kakayanin. Yun lang kasi yung gusto ng bata eh. Yung hindi naman importante sa kanila lahat ng maibigay mo eh. Kasi ang gusto nila makasama yung magulang nila. Lalo na kung nanay, iba attachment ng bata sa nanay, di ba? Okay. Ayun po, parang, tapos, medyo nagkaroon siya ng, alam mo yun, yung puto. Nakita ko, yung kuyumad na sa tenga. Kasi hindi ko nga siya naliliguan. Nagwo-work ka, nasasatisfy mo yung sarili mo, pero yung anak mo nagsasuffer. O kumikita ka ng pera, pero hindi yun ang kailangan. You have to value what God values. So, family first. Yes. So, kasi naninimbang ako eh.
magre-resign ba ako? Kasi gusto ko na yung trabaho ko as a supervisor. Ang dami kong natututunan. And I love wisdom. Gusto ko lagi ako natututo, ganyan. Ang dami kong natututunan. And sabi ko, i-give up ko ba? Nag-e-enjoy ako magtrabaho. Pero kailangan ako ng anak ko. Pag give up ko to, una, wala kaming income. Pero kailangan, di ba? So, sige po, Lord. Parang pikit mata. Sige, by faith, magre-resign. Sabi ng manager ko na, kahit Sabado, huwag ka na pumasok. Ganyan. Or ganito na lang yung arrangement na. Ang bait ng manager mo, no? Sobrang bait na super humble pa si sir. Na kahit, alam mo yun, meron tayong magkakamali sa linya, pero hindi ka napapagalitan. Yung parang gano'n. Ngayon kasi yung mga manager ngayon, bahala ka, patay kung patay eh. Opo. Parang bumagyo, pumasok ka, may emergency, wala. It's gonna be Opo. taken against you. Opo. May offer sa Amerika para magtrabaho as a teacher din. Mm. Ito si Bunso, elementary pa lang siya, umiiyak. Sabi niya, Mama, ayaw kitang umalis. Siya yung dahilan kung bakit alam niyo yun, sir, kaya nag-trigger yung depression ko, yung muntik na siyang mamatay. Sa anaphylaxis shock. So yung attachment ko talaga, ganun. Iba. Emotional challenges na na-encounter mo nung bata ka, na-trigger nung incident na yon. Kasi nire-revive siya sa hospital. Parang nakatulala na lang akong ganyan. Hindi ko alam kung makakasurvive ba siya. Or kasi parang in-injectionan siya eh. Vaccine lang yun, vaccine. Biglang nagkaroon ng allergy. So, binalik namin kay Di ba Doc. tinetest mo na yung At that time po kasi wala pang hindi pa siya ini-skill test. Parang diretso agad. And then, so kinausap ko yung agent. Sabi ko, Ma'am, di na po ako tutuloy. Sabi niya, sayang naman kasi maraming may gusto na makapag-abroad sa US pa. So sabi ko, Ma'am, kasi talagang pamilya muna. And then siguro nakatulong din yung OFW yung daddy mo. Siguro So you know po. how Ay, it oo. feels, di ba? Opo. Na parang mas masaya sana kung kasama mo si daddy. Pag kompleto, may sasabihan ka. So sabi ko, sige. After a year, 2018, nagkaroon na, kumbaga, nagkaroon ng parang may si nanay at si daddy na car accident. Both parents. Opo. Kasi nandito na yung daddy mo. Opo. Kumbaga, andito na si daddy after a year. So sabi nung boss ko, kaya hindi ka pala natuloy sa US. Kasi after a year, ma-aksidente parents mo. Isang anak ka lang, sinong mag-aasikaso? Opportunity abroad. Tapos ngayon naging model. Ano nangyari? So nag-model ka. Paano nag-start na to? Yun na si mother. Mami, gusto mo? Sure, parang gaya. Sige po, wala nang paligoy-ligoy. Parang, yes, mother. Okay, sali kita sa fashion show. Independence Day fashion show sa SM Olonga po. Tapos, that time, syempre, nagsisimula pa lang. Medyo hindi mo paggamay. Pero nag-e-enjoy talaga ako. So, andun, personality development, may paano ka mag-makeup. So, marami po ako natutunan. At nagtuloy-tuloy na po. So dun na, nagtuloy-tuloy na yung model era mo. Opo. Okay. So ngayon, sinabi mo rin kanina na, and hanggang ngayon, continuous, di ba? Opo, continuous. And kaso namimili ka na lang dahil Kasi nga may sakit si husband, may work. Okay lang ba pag-usapan si husband? Okay naman po. Sige, so you mentioned kanina, anong stage si husband? Stage 5. Kailan to nagsimula? Nag-start siya ng December 2024. So recently lang? 2024 lang. Okay. So I can say na everything is hindi recording. So we can say na everything is going well na. I can say you're working, mga anak mo nag-aaral, happy family, okay. And then 2024, nangyari kay husband to. Tama ba? Ano yung situation ni husband? Ano yung sakit niya ngayon? Stage 5, CKD, chronic CKD. kidney Okay. disease. So, nagda-dialysis siya. Nagda-dialysis. Okay. So from that day up to now, ongoing dialysis. So, nasa bahay lang siya? After 6 months na naka-work from home siya,
yun nga po, pinabalik na siya sa school dito sa Manila. Mm-mm. Kasi dito po siya nag-work. Mm-mm. So ako nasa Olonga po, kaya kailangan ko na mag-resign. Mm-mm. So, pinayagan siya mag-work ngayon? Opo. Okay. Buti naman, no, may mga caring pa ring management, no? Okay. So, ngayon, sana wala akong natitrigger sa'yo, ma'am, Ay, ha? wala. So, di ba, may situation yung son mo, Opo. and then after nung sa son mo, ito yung sa husband mo. Kamusta ka nun? Kamusta yung ikaw, mental health mo, situation mo as a wife, as a mother? Kamusta ka nun? Yung mga anak mo, I think baka nag-aalala. So, No. paano mo hinahandle lahat yun? Nung time po ni Habi, Mm-mm. nung time po niya, Mm-mm. by God's grace, kinaya po eh. Mm. Although hindi na po ako nagtitake ng medicine at that time eh. Nakawala Okay. na ako sa Nakawala ka medicine. na. Kasi magpo 4 years na po akong nakawala. So, nakasurvive naman yung mental health ko. Nakasurvive ako. And yung mga anak ko naman, okay naman po sila. Malalakas, they are strong children Nice. po. So ngayon, you mentioned kanina, di ba, na-trigger to. Meron na to, dala mo na dati, kaya lang lumabas siya nung may nangyari nga situation dun sa son mo. So nung nangyari yun, ano naging symptom? What triggered you? Ano yung ginagawa mo? Bakit ka pumunta sa doktor? Ayun, kasi 2010, parang hindi pa napag-uusapan about mental health. Yung word na depression, hindi siya Arte lang yan eh. parang arte Oo. or iba yung definition niya noon at the way we define it right now. Correct. Oh. Parang noon, pag sinabi mong depressed ka, malungkot ka lang, umiiyak ka lang. So sabi ko, depressed lang siguro dahil iyak lang ako ng iyak. Correct. Oo. At that time, part-time instructor ako, college instructor. So hindi ko alam, doon pala sa school, kung saan ako nagtuturo, nakikitaan na ako. Oh, okay. So hindi mo alam. Hindi ko alam. Mm. Ang alam ko lang, parang may nangyayari sa akin kakaiba. Oo. Parang nagiging malilimutin ako, Okay. forgetful, tapos... Pero hindi ka dating ganon. Hindi. Nagsimula lang ito nung nangyari yung sa anak mo. Sa anak ko, tapos stress sa work. Oo. Kasi, kumbaga, marami akong tinuturong subject. So, Mm-mm. ako pa naman, ang ugali ko dati, hindi ako kakain, hindi ako matutulog hanggat hindi ko natatapos yung kailangan kong tapusin. Oo. And then at the same time, nag-aalaga ka ng baby kasi 2 years old pa lang si Paul noon. Oo. So sabay-sabay, puyat, ganyan, and then sakitin pa si Paul, may hika, yung gano'n, laging na-hospital. Ang dami. Kasi yung anaphylaxis shock po niya, parang, kasi sakitin nga po siya, meron siyang hika, ganyan. Parang alam niya po yun. Oo. Na siguro hindi Na-overwhelm ka na, hindi na kinaya. na-overwhelm, Oo. na hindi rin ako aware sa sarili ko. Mm-mm. Tapos, Kasi minsan ang design natin, basta go ka lang eh, pagsubok Oo. yan ng buhay eh. Parang So ganun. dapat kayanin mo yan. 'Di ba? Kasi kung hindi mo gagawin yan, mahina ka. Opo. 'Di ba? Oo. tapos parang dati, hindi pa naman uso yung mga social life, Yes. yung mga ganyan. About mental health, di naman na pag-uusapan Yes, yan. oo. So, at that time pala, nakikitaan ako ng mga estudyante na iba na pala yung sinasabi ko sa group. At ako rin, iba rin yung nakikita ko sa kanila. Mm-mm. Akala ko, pinagtatawanan nila ako. Oh. So, paranoid na ako at that Okay. time. And then, may binigyan pa ako ng special assignment before that, na student affairs. So, may sports fest. Tapos, one time, nagko-computer ako sa office. May nagtatanong sa akin na estudyante, "Ma'am, nandito po ba si ganito na teacher?" Ang sagot ko sa kanya, oo. Oo. Then, marirealize ko, matagal nang resign yung teacher na yon. Ah, really? Kumbaga, disoriented na ako. Mm-mm. Tapos matatakot ako. Tapos mag-overthink ako na, ay wait, matagal na siyang resign. Oo. Naku, baka, ayan, mag-overthink na, uy, baka sabihin, sinungaling ako, Yes, ganyan. oo. Tapos ang sports fest, Naisip ko lang, no, minsan yung mga senado natin, disoriented din, no? Parang gusto kong patingin lahat sila. sila. Oo. Baka nga. Naisip ko ganyan. lang kasi yung pangalan eh. Opo. Okay, Ayun, mm-mm. parang, tapos isa pa, parang may nangyari na parang may kinukuha kong coach na faculty ko. Oo. Tapos, nung sinabi ko sa kanya, "Sir, nakapag-coach ka ba kahapon sa basketball?"
Kasi hinahanap kita eh. Mm-mm. Ano sagot niya sa akin? Parang galit siya sa akin na, Ma'am, alam mo ba, kinakausap kita, hindi mo ako pinansin. Oh. Ginaganyan kita. Oo. As in, wala akong maalala. Wala akong ma-remember na may ganong senaryo. Hindi ko alam kung niloloko ako, pero Oo. alam mo, parang sabi ko, Lord, ang naiisip ko, napukulang ba ako? Mm-mm. So ano reaction sa bahay? May ginagawa ka rin bang kakaiba na napansin ng family mo? Basta at that time, kasi nga, nag-overthink na ako. Kasi sa school, parang, ano nangyayari sa akin? That's anxiety no? Yung overthinking. Oo, parang ano nangyayari sa akin, ganyan. Tapos nag-design na ako kasi hindi ko na kaya, para ganyan. Tapos eto pa, parang akala ko sinusundan ako ng tao. Pumunta ako ng bangko, sumakay ako ng jeep, tapos yung kasakay ko, natatakot ako. Mm-mm. Bigla akong bumaba, hindi pa namin bahay, bumaba ako, tapos sumakay ako ulit. Tapos pagbaba ko sa kanto, tumakbo ako sa bahay namin. Sabi ko sa daddy ko, Daddy, isara mo yung bintana, yung kurtina, kasi may naghahanap sa akin. Okay. So, anong reaction ng daddy mo, ng mami mo, nung nangyayari sa yung mga yan? Nakakatawa, naniwala naman. Sinarado Oh, naman. well, kahit naman sino tayo, Oo, sabihin na lang naniwala. natin, gagawin natin yan. Oo, naniwala, ganyan. Tapos, iyak lang ako na. So, meron nagba-Bible study sa akin, si ate. Kasi tinitext ko siya. Sabi niya, Mayan, sabi niya, gusto mo magpa-check up? Mhm. Para kasi tayo, binubutay ng body, spirit. Sabi niya, and soul and mind. Parang ganyan. Baka meron ka dito. Something is wrong Mhm. with your mind. Parang, wala nang masama doon. Yes. Ako naman, siyempre gusto ko, Oo. sige po ate. So, sinamahan ako sa psychiatrist. Yun, na-diagnose na may paranoia ako. Kasi pag may, may mga ganon, Oo. narinig ko, feeling ko, nagko-communicate sila. Tapos, ako yung target. So, may paranoia na, anxiety and depression. At that time, nag-melt pa yung anak ko. Ang mahal ng gamot. Yes, I know. Sobrang mahal. So sabi ko, ay, hindi ko bibilhin to. Mm-mm. Kaya ko to. Sabi ko, kaya. So pinatagal ko. Parang September yon. January, ayun na. Delusional na ako. Nag-hallucinate na ako. Iba na. Parang wala na ako sa reality. Pero akala ko, nasa reality ako. Pero yun pala, wala na ako sa reality. May mga nagawa ka ba na pinagsisisihan mo na nagawa mo sa bahay because of your diagnosis? Siguro yung naging violent ako sa kay Hana. Grade 1 si Hana noon. Grade 1 din. Oo, kasi parang feeling ko, pag meron ka palang ganon, feeling mo, pinag-uusapan ka, inaaway ka ng mga tao, pinagkakaisahan ka. Kasi nga disoriented ka na eh. Kaya naiintindihan ko yung mga taong grasa, di ba nangaaway sila? Yes. Oo. Kasi akala nila nasa reality sila, na inaaway sila. Oo. So kaya nalulungkot ako kapag pinagtatawanan sila, hindi nila alam kung ano yung nasa loob Correct. nila. Na kasi alam nila, totoo yung nakikita nila, yung naririnig nila. So yun po. Tapos yun, may time na nasampal ko yung anak ko. Kawawa. So, hanggang ngayon pinagsisisihan for Sobra. sure. Tapos feeling ko lumayo yung loob ng bata sa akin. Although, at first, parang dinidefend ko pa yung sarili ko, ay kasi may sakit ako. So, parang magsasorry ba ako sa anak ko? Parang ganyan. Pero nung nakikita ko na, parang nakikita ko yung effect sa kanya. Kasi lumalayo yung loob ng bata. Nag-sorry ako. Natatandaan mo ba? High school na siya noon. So, yun yung Medyo malaki na siya. May isip na. So, ngayon, yun yung nag-trigger kaya naggamot ka na. Ay, hindi po. Nung time na, yun nung delusional na ako, January 2011. Delusional, nag-hallucinate na ako. Di na ako matiis ng nanay ko kasi nagiging violente na ako eh. And then, iba-iba na rin yung ginagawa ko. Kunwari, utusan ako ni nanay. Magluto ka ng nilagang baka. Imbis na baka ilalagay ko,
yung bottle nipple, kasi nga nagmi-milk pa siya. Yun ang ilalagay ko kasama ng mga gulay. Tapos kunwari, nakasalamin nga ako, hindi ko alam kung saan ko nilagay yung salamin ko, kung saan hahanapin. Yung cellphone ko, hindi ko rin alam. Saan mo ba, na-stress na yung nanay ko sa akin, saan mo ba nilagay, ganyan. At that time, nagpapagawa siya ng bahay, parang ang dami niyang iisipin. Makikita after a week, yung salamin ko, doon ko pala nilagay sa loob ng cabinet, kaya hindi makita-kita, parang ganyan. Ayun, so sabi ng nanay ko, kinausap niya yung asawa ko na pa-check up na natin si May tawagan nila sa akin sa bahay, sa Manila. So dinala nila ako sa Manila, sa isang private hospital. You also mentioned no na meron kang book na ginawa. Ay, opo. Yung book na yon, yung journey ko na, yung book na to is my parang, ang nangyari po kasi, tinago ko po kasi nung pumasok ako sa DepEd, ang unang tanong ko sa psychiatrist ko, during the interview, sasabihin ko na meron akong mental health condition. And sabi ng psychiatrist ko dati, wag, Yes, itago mo. Kasi at the time, parang hindi pa siya open. Itago mo. Okay. So 6 na taon kong tinago sa school namin. Hindi ko sinasabi na may mental health condition ako. Pero meron akong iilang friends na sinabi ko para ma-monitor din ako. Kasi nga, ang takot ko lang, baka mamaya, iba yung ginagawa. At least may support system ka. Baka kasi mamaya, parang kasi syempre, nasa stage ako na parang pagaling, nagsisimula ako ulit kasi 5 taon na akong walang trabaho dahil nagpapagaling ako. So, nung pagpunta ko sa DepEd, gusto ko may someone na whom I can trust. Tapos minsan, tatanungin ko si ma'am, ma'am, galit ka ba sa akin? Kasi tiningnan mo ko kanina ng ganon. Ano ka ba, Mean? Hindi. Sabi niya, ano yun? Nakakatawa ka ganyan. So, okay. Ibig sabihin, ayan, kumbaga paranoid pa rin ako, kailangan ko i-get rid yun. Tulungan ko yung sarili ko, dapat yung mindset ko na, i-correct ko yung mindset ko na, kapag tiningnan ka, hindi ibig sabihin nun, naggalit siya sa'yo. So yun, parang tinuturuan ko rin yung sarili ko na, para makawala nga doon sa paranoia stage ko. Which is, by God's grace, nagawa ko naman po. Tapos, eto po, yun po yung tanong nyo kanina sa akin. So, tinago ko nga po siya. Tinago ko ng 6 na taon. And then, during pandemic, parang gusto ko kasi ipakita. Kaya hindi ko muna inamin na may sakit ako. Gusto ko ipakita na kahit may mental health condition ako, I can function normally. Yes, exactly. Ayoko sabihin na, ay ma'am, meron po ako, kunwari sa simula pa lang, kumbaga, sinabi ko na, ay ma'am, meron akong mental health condition. Ayoko tayo ma-judge. Judge, and the way, at the same time, ayoko maging excuse Yes. na hindi ko mapakita yung potential ko. Kasi it only means that you are serious with the work. Opo. Diba? Kaya may sinasabi na I'm not making an excuse. Opo. You have your reason na, uy, sinasabi ko to. Siguro para lang may awareness sila, di ba? Opo. No? Pero you are serious kaya mo ito sinasabi. Pero 6 years ko nga akong tinago. Hindi ko sinabi sa head ko. Pero nung naging teacher 3 na ako, tapos ICT coordinator na ako, kinausap ko si ma'am. Kasi medyo mabigat na yung mga responsibilities and kailangan kong alalayan din yung sarili ko. Nasabi ko, ma'am, meron po kasi akong ganito, depression, ganito. Una, natuwa ako. Kasi una takot ako baka i-judge ako or baka i-chismis ako sa campus. So sabi niya, may thank you dahil sumugal ka, pinagkatiwalaan mo ako. So mas nagulo niya ako naintindihan. Sabi niya, kaya pala medyo aloof ka, no? At saka kaya pala nagpapaalam ka na pag minsan Monday nagpapaalam ako kasi nagpapa-check up ako. Yes, ma'am. Kaya po ako nagpapaalam na may session po ako. Tapos lumaban ako ng Miss Icon sa school. Wala, katuwaan lang po yun. Doon ko na ni-reveal sa school na nagkaroon ako ng sakit. And then, may nagbago ba nang nalaman nila? Nag-adjust ba sila sa'yo? Bigla ba silang bumait? May mga sa ibang department lumalapit sa akin na, ma'am, huwag mo sasabihin. Kaya secret lang natin. Parang tinatanong nila, ma'am, yung bang naramdaman mo ay ganito? Masasabi mo ba, ma'am, yung nararamdaman ko ay depression? Parang tinatanong,
So sabi ko, ay Lord, kaya pala. Sabi ko, Yes. pinagdaanan ko to Yes. lahat, ng hirap-hirap. Eh, Oo. parang, sabi ko, nung pinagdadaanan ko to, Lord, bakit ayaw mong tanggalin? Yun ang dapat maintindihan ng tao eh. Dinadala tayo sa mga sitwasyon Opo. dahil tinuturuan tayo sa Opo. dapat natin gawin sa True. buhay. Opo. Grabe, sabi ko, ay, may purpose pala ako. Kaya, sabi ko, tawag nito, para ma-reach out ko lahat. Gagawa. Parang in-appreciate si God, gumawa ka ng book. Pero nung nasa DepEd po ako kasi, I'm busy. Pero noon pa sinabi ni God, gumawa ka ng book. Kasi ang dami nagtatanong sa akin, Mayan, ganito ba? Ganyan, ganyan. Anong bang ginagawa mo? Mayan, may naririnig ka rin ba? Yung parang gano'n, may naririnig ka bang boses? Anong ginagawa mo kapag may naririnig kang boses? Sabi Parang mo, ganyan. Maglinis ka muna ng tenga. Sabi mo, ate naman. Sabi mo, ate, maglinis ka ng tenga. Parang gano'n, Oo. sabi ko, ignore. Para sabi na sa Tris ko, kapag may naririnig ka, ignore. Huwag mong pansinin. Until mawala na lang siya. Kaya pala tawag ko ng tawag sa'yo kanina, ini-ignore mo ako. Eh, Sir, totoo na hindi yun. naman. Hindi Totoo naman, yun. sir. Hindi naman po. Oh, pag-usapan natin to. Share mo naman, Yeah. pakita mo naman tong book. Ayan. Ayan, eto. In-impress ni God na, Mayan, gumawa ka ng book. And then last year, nag-obey na ako kay God. Sige po, gagawa po ako ng book. And the title of my book is A Woman's Journey from Darkness to Power. Makikita Feeling, available online. Hope, and Purpose. Ay! Ano yan? Darkness nga. Magkaroon ng power. Ay, Oh, di ba? diba? Ang power. Ang galing, ah. Oh, di ba? Okay. Nagkaroon ng power. Mm. Ayun, parang, grabe si Lord kasi wala nga akong Ulit-ulit resources. sa book. Ayan. Ayun, Okay. ayan. Ito yung book. So the title of my book is A Woman's Journey from Darkness to Power, Healing, Hope, and Purpose. Ang ginamit ko pong pseudonym is Annara. And may kwento rin dyan bakit Annara. Hindi ko po ginamit yung totoong pangalan. And then, ayun po, kasi gusto ko ma-reach out nga po yung mga tao about depression, anxiety, at paano ko siya na-overcome in a natural way. Kasi nung time na 12 years ako nagagamot, utang-utak na talaga ako sa gamot. And then sabi sa akin ng psychiatrist ko, lifetime na yan. Kasi recurrent eh. Babawasan, tapos babalik, And ngayon, wala na. tapos wala na Yes, ngayon. please God. Ayan. Mm-mm. Eto, nandito po nakasulat. Yes, ang Okay. galing. So, ngayon, no, kwento mo naman sa amin yung success, yung Mrs. Philippines, Ah, ito Asia po. Pacific. Yes. Ito naman, katuwaan lang din. Kasi yung aking anak, si Hannah, lumaban ng Miss Cardinal sa Mapua. And praise God, second runner-up siya. Ngayon, nung nag-gym kami, so dala-dala ni Hannah yung sash niya tsaka yung corona niya sa gym kasi gusto ni coach na parang i-flex. Yan. So si Hannah, sinuot yung corona sa akin. Eh nakita ni coach, uy bagay sabi niya, sumali ka kaya sa sa mga pageant na pang nanay. Kaya. Sabi ko, ay, wait lang. Kasi may co-model ako. Remember yung Independence Day na fashion show? May nakasama akong mami din na model na lumaban din bilang Mrs. Global. At that time, sabi niya sa akin, laban ko nga, Mrs. Global. Kasi lumaban daw siya. Sabi ko that time, ay ma'am, pang-rampa lang ako. Ayoko sumali ng beauty contest. Parang ganyan. Naalala ko siya. So, minessage ko si ma'am. Teka lang, shoutout kay asawa ko, Darl. Isasali kita, Darl, Oh, ha? ma'am, Kaya let's natin to, go. Darl. Kaya natin. Opo, kung ako, ganito kalakas yung loob ko at nakaya. Oo, Go po 40. tayo. Asawa 40. ko, 58. Kaya pa yan. Kaya Yes, pa. sir. Hindi, joke Ay, lang. joke lang. And you're a finalist. Apo, finalist po. So, sa August 29? 29 po ang finals namin. Finals. Ang preliminary will be on August 27. August 27 sa Sa Okada po. Alright. So, kung gusto nila manood, saan ba? Saan ba sila kukuha ng ticket? Sa mismo Mrs. Philippines, Mrs. Philippines Asia Pacific Organization, kay Mama Kwek po. Okay, Yeah. alright. Thank you. Ngayon, last question. Ang channel ko, Unbreakable Nation. Ay, opo. What makes you unbreakable? What makes me unbreakable? All of the trials, all of the challenges, and the faithfulness that I receive from Christ. Diba? Sabi sa Bible na
we can do all things through Christ who strengthens me, and that makes me unbreakable. The grace of God, the faithfulness of God, and the love, the unconditional of God. Galing sumagot. Model nga. Pang ano dapat? Miss Yes, Philippines. Mrs. Philippines. This is Philippines. Thank you so much, Miss Anne. It's an honor Ako din po, na likewise maging po. guest ka dito. Opo. Thank you guys. Again, yung book niya, actually babasahin ko to bukas. At saka po 50 pesos. Mm. Okay. A part of this will proceed to a chosen mental health facility and sa mga indigenous community po natin for sustainable livelihood. Yes, please. Okay. So yung link neto, nakapost naman dyan sa screen nyo, pero nandito din sa description, Opo. guys. So ayun. So sana guys, may natutunan kayo. Ako sobrang maraming natutunan, Ay, salamat na-inspire. po. Guys, walang preparation to. Walang edit-edit, walang script, wala kaming flow. Usap lang. Usap lang. So, guys, kung gusto nyo pa ng ganitong storya, comment lang kayo, suggest kayo. Andyan yung email ko. Gagawa pa tayo ng mga ganitong inspiring stories. So again, thank you, Miss Anne. Hindi po. Thank you rin po. You're welcome po. God Bye. bless you, sir. God bless you po. too and your family. Yes po. Bye, guys. Bye! Support a cause. Wear a purpose. Buy your PWD and autism support shirt from Ascend Lifestyle PH on Lazada and TikTok. Search Ascend Lifestyle PH and follow us on Facebook and Instagram for updates. Satisfy your cravings at Mr. Donut Litex branch. Relax with coffee at Collab Cafe Capitolio, Pasig. And feel beautiful with Kaganda Spa in Concepcion, Tarlac. Go Beyond Travel Services Company, our trusted partner travel agency, to help you plan your journey with ease and confidence. From booking to travel arrangements, they are here to make every trip memorable. Like and subscribe to our YouTube channel, Unbreakable Asian, for more PWD features.